Angas, mayabang, mapagmataas na ako. Ang pangit mo, batugan ka, wala ka ng pag-asa sa buhay. Sasampalin ko kayo ng kahirapan. Tapos wala kang trabaho, ibig sabihin inutil ka. Mababang klase kayo na level sa lipunan kaysa sa amin ngayon. Wala kang kwenta dyan sa pamamahay ninyo. Hindi nyo po kayang gawin yun, yung mga basher ko. Bakit? Dahil wala po kayong pera. Naiinggit kayo. Kayong mga nagsasabi ng ganyan, deserve ninyo na maging mahirap dahil wala kayong pag-asang makaahon dahil sa pagiging crab mentality ninyo. Yo, what's up mga kasoward? Kumusta kayo dyan? Sana'y maligaya ang inyong New Year. Happy New Year ulit kahit ngayon ay January 3 na. So bago tayo mag-start, gusto ko lang ipaalala sa inyo na meron na tayong update, no? Araw-araw na yan dun sa ating Skyflex na challenge. To tingnan natin kung sino ang mananalo. Malamang bago na-upload tong habang pinapanood nyo tong video na to ay napanood nyo na kung sino ang number 1 sa ating Skyflex. So congrats. At $4,000 ang target nila. Sana makagraduate silang lahat. Alright. So ngayon mga kasoward, kakaiba tong pag-uusapan natin yung vlog ko na to dahil mayabang to. Maangas, mayabang, mapagmataas na ako. Ari ka? Oh, so kung kayo ay medyo high blood na basher, pero kung mga supporters ko naman, kung yung mga legit na supporters ko talaga, yung solid, sige manood kayo, alam ko namang kilala niyo na ako. So ito ay tungkol dun sa, may vlog kasi ako nung kasama ko yung mga bata na nagbibiruan kami, no, na about sa mga ex ko, no. Tapos sinabi ni LG doon na ang pinakamaganda ko daw na ex, nagluloko kami. Naging girlfriend ko, sabi niya si Mami Ann, sabi ni LJ, no. Siyempre, ang pinakamaganda means ano lang, yung sa tingin lang ng mga mga bata, no. Siyempre pag ang malay natin na nagbibiro lang yun, kuloko yun si LJ. Parang ako. Siyempre pag nandiyan yung mama niya ang pinakamaganda. Siyempre sila BBL, siyempre malamang sasabihin na si Mami. Sila Giselle, malamang sasabihin nila sila Mami nila. Yung sila Mama Shea nila, gano'n yun. Mga anak yun, siyempre kung sino yung nanay mo yun, maganda sa'yo. Yan. So nagbibiruan lang ngayon, nung na-upload na yun, so nagkaroon ng siya, 40,000 views na kaagad siya eh. So nagbasa ako ng mga comment, merong mga umipal doon. Yan ha. So naglabasan ngayon yung basher ko, mga bashers ko, kasi meron talaga akong mga bashers, mga kasoward, na sa sobrang solid na mga supporters ko, takot yung mga bashers kasi dudumugin talaga sila sa comment section. So yung mga bashers ko, nag-aabang lang yan na saan sila pwedeng makalusot, no, makakahanap sila ng butas para i-bash ako. Ang problema lang, dinamay nila pati misis ko, si Ann. Alam niyo naman na si Mrs. Sniper ay bihirang-bihira ko yan isama sa vlog, no. Bihirang-bihira ko yan isama sa vlog. Teka lang, magpapalit lang ako ng battery kasi ay maghanda lang ako, malulubat na eh. Yan. So ngayon, may mga nag-comment doon na para sa akin mas nagagandahan daw sila ni Shea. Banggitin natin, no. Siyempre hindi nyo pa nakita yung ibang ex ko. Yabang mo naman. Hindi nyo pa kasi nakita yung mga naging girlfriend ko, mga kasoward. Nakita nyo yun, baka makalimutan nyo lahat. Joke lang. Kala naman kayo, mayabang ako ngayon eh, no. Mayabang ako. So normal yun kasi lahat naman ng mga tao ay may kanya-kanyang paningin, no. So mayroon din nagsabi doon na maganda pa rin si Ann, ganyan. Normal yun na ang mga tao ay may kanya-kanya silang paningin, no. Kung nagagandahan ka dito, yung isa naman nagagandahan dito, hindi tayo pare-parehas ng pagtingin sa isang tao. Okay lang yun, no. Ngayon, ang iba kasi doon, nang bash na, nadamay na si Mrs. Hindi na maganda yung sinasabi. May mga ngingilan, may nabasa ako doon, mga 4 siguro. Hindi ko na binasa yung iba kasi ang dami ng comments eh. Pero salamat naman sa mga nagtatanggol. Ngayon, ito mga kasoward, itong topic ko ngayon, no, ay uunahan ko na lang kayo ha. Ito ay magmamayabang ako ngayon. Mayabang talaga ako.
mayabang talaga, maangas. Pero huwag kayong magalit sa akin dahil itong pagmamayabang ko ngayon ay para to sa mga bashers na nag-comment doon ng hindi maganda kay Mrs. Like nasabi na yung asawa ni Japper kasi batugan daw, wala daw ginawa, dapat daw magtrabaho, ganun. Wala daw ginagawa, walang ginagawa kundi kain lang daw. Minsan naglalaro ng mahjong, ayan, at kumuha pa daw ng katulong para mag-alaga ng bata, 'di ba? So ganyan. Okay, yan ang mga sinasabi. May mga word doon na foul na hindi na maganda. Yun ang mga ginagawa ng bashers talaga yun. Yun yung mga kahit na ano pang i-upload ko, kahit mabuti yung i-upload ko maganda, haters will always haters talaga yan. Yan yung mga bashers. So, ito ang sagot ko sa inyo. Doon sa mga bashers, para lang sa mga bashers. Unang-una, bago natin umpisahan, mga kasoward, wala po akong bashers na mayaman. Wala po akong bashers na maraming pera. Wala po akong bashers na mas maayos ang kalagayan ng pamumuhay kaysa sa akin. Sana all. Ibig sabihin, lahat ng mga bashers ko, sa buong pagbablog ko, kasi tinitingnan ko yung mga profile nila, lalo na pag sa Facebook. Sa YouTube kasi medyo mahirap no? Sa lahat na experience ko to, no, simula nung binigyan ako ng blessings ni Lord, wala pa akong naging bashers na mas maganda ang buhay kaysa sa akin. Yabang mo naman! Lahat po sila ay mga taghirap. Mga mahihirap. Yung alam nyo, hindi ko nilalait ha. Okay, so ang dahilan po niyan ay inggit, no? Sila po ay naiinggit dahil kung mayaman ka, no? Katulad ng ang aking mga solid kasi mga thunders, mga matatanda at saka yung mga kaedad ko, no? Pero meron din mga mas bata pa, mga solid, no? Pag meron akong mga matatanda, wala talaga akong nakitang bashers, wala. Kasi kung ang mga mayaman, hindi ako ibabash na dahil wala silang mapapala. Bakit nila ako ibabash? Maganda ang buhay nila, mga professional yan, no? May mga pera. So ang mga nang babash sa akin, yung mga talagang naiinggit sa kalagayan ko ngayon dahil hindi nila kayang abutin yung mga narating ko ngayon kahit na dugot pawis na ang pinaggagawa nila, nilalaan nila. So hanggang bash na lang sila. Yan po marami akong critics na natatanggap, kritisismo, kinikriticize ako ng mga matatanda. Yun, hindi bash yung tawag doon, pinapakinggan ko yun lalo pag mga matatanda na, pag nakita ko, tapos especially yung mga kilala ko na mga sulit talaga sa akin, pag kirinitics ako, minsan pinipm ako, Jeff, mali yata yung ganito yan, pag ko, oo nga no, pero nagpapaliwanag pa rin ako pag ini-insist ko kapag kaya kong ipaliwanag. Pero pag nakita ko na oo nga, tama sila, walang problema yun. Critics yun ibig sabihin ng critics siguro hindi ka binabash, kumbaga napupuna nila na parang may something na mali doon sa ginawa mo, di pakinggan mo yun. Marami akong ganun, pasalamat ako sa mga ganun. Kadalasan doon mga matatanda, kadalasan doon bukod sa mga matatanda, mga disenteng tao. Maraming nanonood sa akin ng mga disente. At yung mga yun, hindi po nang babash, nagkikritics lang po yan. Hindi po yan sila nagsasabi na ang pangit mo, batugan ka, wala ka ng pag-asa sa buhay. Hindi po ganun. Ang ginagawa nila, critics, is Jeff, dapat ganito ang gawin mo, mali yung ginawa mo, pati yung sinasabihan ako na Jeff, pagka kumakain ka, tanggalin mo yung sombrero mo, no? Tanggalin mo yung sombrero mo. Yun, critics yun, kasi hindi naman yung pambabash di ba? So tinatanggap ko yun, no? Ang mga basher, yung mga ganun, pangit mo, wala ka mapapala sa buhay mo, pasikat ka lang, ganun ang mga basher, which is hindi yan ginagawa ng mga disenteng tao, yung may mga pinag-aralan, yung mga mayaman. Okay, so sana mag-gets nyo yun. Ngayon, eto, sasagutin ko yung mga nang bash sa misis ko. Merong kinukumpara si misis, hindi maiwasan na kinukumpare ganyan-ganyan sa ex at saka si misis. Okay lang yun, basta ang isasagutin ko lang yung mga nagsasabi na hindi maganda kay misis. Okay, so especially yung walang ginagawa, no, dapat daw magtrabaho. Okay, i-real talk ko kayo para sa mga basher to para sa mga basher, i-real talk ko kayo, no. Hoy, hello. Shout out. May mga kilala sa atin doon. Teka lang. I-real talk ko kayo ngayon, no. Sasampalin ko kayo ng kahirapan.
Sasampalit ko kayo ng kahirapan. Mabubuisit kayo. Kaya ngayon, lahat ng mga, yung 4 lang kasi nabasa ko doon, pero alam ko marami pa yun, yung mga naglabasang basher, kasi marami din akong basher eh. So kung ikaw ay basher ko, kapag nanonood ka ngayon, lalo pat sa TV, concerned din naman ako sa inyo, paalisin nyo ang inyong mga anak. No? Lalo kung ikaw ay naghihirap sa buhay. Kung meron kayong TV dyan o kaya cellphone, wag nyong papanoorin yung mga anak nyo dahil masakit itong sasabihin ko sa inyo ngayon. Nandyan lang sila, nag-vlog sila dyan, si Kabugoy, si Kahaw. Ayan. So mga kasword, no? Hindi, pagbigyan naman natin mga kasword kasi ano, mga magpa-picture lang daw. Bumaba pa sila, ang taas niyan, oh. Ang taas ng tulay na yan. May picture. Wait lang, hintayin nyo lang. Huwag kayong alis dyan dahil masakit tong ano ko. Masakit tong ano, na panampal ng kahirapan to ngayon. O yung mga nang babasya, paalisin nyo ang inyong mga anak kasi baka masasaktan kayo. Maano yung mga anak nyo pag kayo ay tatamaan sa mga sabihin ko. Taga dito lang kayo? Naik po. Malapit na ba naik dito? Naik na to, malapit na to. Ah, ito? Naik to. Ngayon na po uwi, Tagaytay talaga. Naik na pala to? Para doon. Pwede yun. Malapit tayo. Malapit sir. Malapit kami eh. May dala po kayo sa sakyan. Ano ka po ito? Ito na, daanan lang din namin, kaya binalikan namin. Ganda eh. Parang din kami, dito sana kayo pupunta sa Pantihan. Oo. Nakita namin kayo dito. Tambay lang din. Tambay-tambay lang din. Ganda ng spot dito eh. Kaya nga. Malinaw pa tubig. Malalim nga yata ito eh. Tingin ko malalim to. Malalim nga. Ito oh. Hindi na namin kabisado eh. Kung alam lang namin, baka pwedeng tumalon dyan. Dito naman tayo maligo, no? Ito yung religuan dyan. Ha? Ayan o, lawak-lawak. Dito doon, maganda doon. Ito kasi hindi namin alam eh kung malalim ba o hindi. Hindi lang sirena dyan. Ang nakakatakot dyan yung ano, yung baka may bato sa ilalim at tumalong ka. Pero may mga ganyang kulay, malamang malalalim talaga yan. Malalim yan, no? Ingat, ingat. Dito na kami. Sige, ingat. Dito kami ng spot sa Pantihan. Oo. Ano, padiretso kayong Tagaytay? Hindi, dito lang. Bukas ako. Aba, sige. Yan, shout out sa kanila. Yan. So, yan mga shout out sa kanila. Masalamat sa sa pagbaba. Mataas na yung tulay na yan eh. Yan, picture lang. Thank you, shout out. Nakalimutan ko na, hindi ko na natanong yung pangalan. Yan. Sa mga kasaward, tuloy-tuloy tayo. Ngayon, si Mrs. Sniper, 10 years na kami. Siyempre, banggitin ko na lang din dito, no, o sa mga hindi po nakapanood ng mga pag-reveal ko sa mga bata, no, ang major talaga na ang isa sa mga dahilan na ano, yung kami pa ni Shi noon, di ba, siyempre alam niyo naman na nagloko ako nung mga time na yon na hindi alam ni Shi yun eh. Nalaman na lang niya nung nag-abroad siya. Pero kaya ko pa sanang ayusin yun, no, kung yung mga time na yon, ang major talaga na dahilan na bakit hindi na nagkahiwalay na talaga kami ng tuluyan ay ayaw ko nga ng long distance relationship nung time na yon. So sinabihan ko na siya nung sinikreto niya sa akin yun eh, na nag-aasikaso pala siya ng pag-abroad dahil sa kagustuhan niya talaga na makaahon kami sa buhay ganon, no. So ang talagang ang mindset niya talaga ay gusto talagang makaahon sa buhay talaga. So mabuti naman, okay yun. Pero sa akin kasi ayaw ko nang maghiwalay kami. Ayaw ko nang LDR, ayaw ko nang maging OFW siya. So hindi ko talaga siya napigilan. Kaya wala na, doon na nagtapos, no. Sa siguro pride ko na rin yun. So wala na, talagang natapos na. Tapos hanggang sa nalaman niya na lang yung mga kalokohan ko. Umamin din ako sa kanya habang nasa abroad na siya noon. Mga time na yun, hanggang sa na humingi na ako ng tawad. Na mabilis niya akong napatawad. Matagal na, tapos kanya-kanya na kaming buhay na, no, kanya-kanya na nagtrabaho na sa abroad hanggang sa naging nagpatayo siya ng bahay. Hanggang yun, kung ano man yung narating niya ngayon, no, naging successful siya, no. So yun, ako naman hanggang sa nagkakilala kami ni Ann, no, yung time na yun. So eto, si Mrs. Sniper ay kaya ko pinakasalan yan kasi siya yung nakikita ko na perfect wife for me. English man! Ari ka! English. Perfect mga kasoward, no, kasi di ba nga siguro kung
kung hindi kami naghiwalay ni Shea noon, baka pwede siguro na kami pa hanggang ngayon kung hindi siya nag-abroad. Pero siguro talagang sinadya yun, or talagang yun talaga ang yung destiny namin dalawa, no, para bawat isa sa amin ay magtagumpay sa buhay, you know. Kasi kung hindi ko siya pinaalis noon at nakinig siya sa akin, hindi ko alam kung maging maayos ba ang buhay ko namin, or maging vlogger ba ako ngayon. Wala, hindi ko alam eh. Kasi nung naghiwalay kami, nagsikap talaga siya eh. Nagsikap siya para sa mga bata. Tapos ako naman, bago lang ako nagsikap nung nung kami nanian eh. No? So ayan, lumaya kanya-kanya na kaming buhay. So si Mrs. Sniper, pinakasalan ko siya kasi nakita ko talaga sa kanya na siya talagang perfect na wife, no, para sa akin, no. Alam nyo, dahil ang tagal naming nagsama, no, nung time na hindi pa kami kasal, mga kasaward, hindi niya pa alam ang tungkol kay LJ. Ang alam niya ay si MJ at saka si Jessie lang, no. Si Mrs. po ang nagpapaalala sa akin lagi na magpadala ka na kay MJ, magpadala ka na kay Jessie. Hindi pa ako vlogger noon, Facebook pa lang, wala pa akong kinikita. Yan. So nakiusap ako sa kanya na kasi si Mrs. mga kasaward ay may trabaho dapat yan, no. Tapos nag-aasikaso na yan ng mga papeles, no, dahil nakapagtapos siya ng pag-aaral, dahil may pinag-aralan yan. So hindi ko alam anong pangalan ng college na pinag-aralan na, kung saan pumapasok si Mrs. noon. Kalimutan ko yung pangalan ng college school dito sa Nasugbo lang yun, no. So magtatrabaho dapat yan. Ngayon nung naging kami na, hindi ko siya pinayagan na magtrabaho nung nandiyan na si Trixie. So medyo mabigat yung ginawa kong desisyon para sa kanya, kasi siyempre masakit din yun para sa pamilya niya, lalo kay sa mama niya, si Mama Miray, no, kasi siyempre para makakatulong din siya sa pamilya niya eh. Sabi sa kanya nung naging kami na nandiyan na si BBL, subukan mo lang magtiwala sa akin kasi subukan ko yung YouTube ganyan, baka magkapera tayo dito. Nagtiwala siya sa akin, so hindi siya nagtrabaho, hindi siya mag-abroad, no. Sinabi ko na sa kanya na kapag nag-abroad ka, kasi may balak siya eh, mayroon nang kumukuha sa kanya sa abroad eh. Kapag nag-abroad ka, makipaghiwalay ako sa iyo. Ayaw ko talaga mga kaso, ayaw ko ng long distance relationship. Kasi pakiramdam ko kaya kong magtagumpay sa buhay sa pamamagitan ng ibang paraan. Yun nga yung pagba-vlog. Ngayon, nakinig siya sa akin, hindi siya umalis. Ngayon, hanggang sa ganito na ang nangyari. No, ganito na ang nangyari sa amin. So, nung naging kami ni Mrs., doon po nagbago ang buhay ko mga kasaward, lalong-lalo na nung lumabas si BBL. Actually, dyan talaga nag-umpisa. Nung lumabas si BBL, nakita ko si BBL kasi may mga katarantaduhan pa talaga akong ginagawa dati eh. No? Lalong-lalo na yung mga, mga pambababae, ganun. Abay mayabang nga! Kasama na yan eh, alam nyo naman yan eh. Nung panahon na wala pa ako sa katinuan nun, nung lumabas si BBL, doon ako nagtino talaga. No, nag-focus talaga ako sa pagiging ama, no. Kasama na si Chari kasi nakilala ko si Mrs. Nandyan si Chari. Sabi ko na sa kanya noon dati na talagang yan ang inaalala niya, paano si Chari kung magiging tayo. Ayan, so ako sabi ko sa kanya, akong bahala kay Chari, ituturing kong tunay na anak yan. So nakikita nyo naman yun. So yun, nagtiwala siya sa akin hanggang sa yun nga, talagang nabago trabaho ako. Tapos pagka di off, diretso ako sa bahay. Si BBL lagi kong yun lagi ang nasa utak ko. Yun, siyempre masakit din sa part ko dahil alam ko na meron pa akong ayusin sila MJ at saka si Jessie. So doon muna tayo sa kay BBL. So ang laki nang nagbago nung nakilala ko si Mrs. Sniper. Talagang tumuwid yung buhay ko, no. Naging mature mag-isip kahit na patawa-tawa lang ako. Kumbaga pagdating sa pera, talagang naghanap ako ng paraan paano makausad, paano kumita, paano maayos yung mga buhay-buhay. Okay. Ngayon mga kasaward, direkta na tayo dito sa anong naging vlogger na ako. Ito na mismo kung ano man ngayon ang nangyari, no. Yung mga nagsasabi po na ng bash na dapat kay Mrs. Sniper magtrabaho, no, walang ginagawa, no. Ako po ang may desisyon nun, no.
Kung kayo kailangan nyo magtrabaho ang mga asawa ninyo, gawin ninyo kasi hindi tayo pareha ng estado. Ako, hindi kailangan magtrabaho ni Mrs. Sniper kasi hindi ko siya pinagpatrabaho. Unang-una, yung kinikita ko sa pagbablog ay kaya na po kaming, ang kinikita ko sa pagbablog, mga kasword, no, sa isang video ay kaya na po kaming pakainin ng isang linggo. Yan. Ilang beses ako nag-upload, ilan pa ang mga views ko sa isang araw, no. So hindi to pagmamayabang ha. Ibig sabihin sobra-sobra na po yung pangangailangan namin. Hindi naman ako materialistic na tao eh. Para na sa lahat sa mga bata at saka sa pamilya ko ang mga ginagawa ko ngayon eh, no. Kaya si Mrs. doon lang yan sa bahay, no, or kwento-kwentuhan sa mga kaibigan. Nandun na sa bahay, minsan nagluluto ng pagkain ko, nag-aalaga, lalo na ngayon kay LJ, no. Siya ang mga naka-assign sa mga bata, si Chari, si BBL, lahat-lahat, no. Which is hindi po ninyo pwedeng gawin yan. Yung mga basher lang ha, kasi wala kayong kakayahan, taghirap po kayo. Baka nga hindi pa makabili ng mga pustiso mga yan. Diba? Kailangan magtrabaho ng mga asawa ninyo kasi hindi nyo kayang magbigay ng maayos na baon sa mga anak ninyo pag nag-aral. Dahil mahirap nga po ang kalagayan ninyo. No, dahil nga sinabi ko kanina, ang mga bashers ko po ay mga taghirap. Taghirap ang putya. Sa buhay, kaya nainggit na lang, kaya nang bash na lang, no? Kung ang inyong asawa ay kumikita ng minimum at mayroon kayong mga anak, ngayon kung ikaw na asawa, tapos ikaw yung namba sa akin, tapos wala kang trabaho, ibig sabihin inutil ka. Ari ka! Wala kang kwenta dyan sa pamamahay ninyo. Tapos nang babas ka pa sa amin. Naisip niyo ba yon? Kayong mga nang bash na sinasabi na si Mrs. Sniper ay walang ginagawa. Naisip niyo ba na yung asawa ko na walang ginagawa ay kayang gumising na dumiretso sa Starbucks? Sana all. Ha? Kaya naisip niyo ba yun? Ibig sabihin hindi niya kayang magtrabaho dahil sapat na sobra-sobra pa yung kinikita ko para sa pamilya namin. Kayo, pagising nyo, kailangan yung maghanap ng 5 piso o 10 para makabili kayo ng 3-in-1 na kape. Hiya mo talaga! Na, kita nyo yung diferensya? Yan. Yung nang bash lang sa akin na baka si ma-misinterpret, hindi ko nila lahat. Nga. Hindi ko nila lahat. Yan. Kailangan yung kumayod ng kumayod. Dahil hindi tayo parehas ng level ngayon sa buhay. Yabang mo naman! Ako, kami, kaya kong pakainin ng steak yung aking mga anak ng umagahan. Ikaw na nang ba sa akin, itlog lang ang kaya mong ipakain. Naghirap ang putya. Sa mga anak mo, pamilya mo, di ba? Kaya kong bumili ng motor lang, kaya kong bumili ng motor eh. Ikaw, kaya mong mag-tricycle papuntang school. Kahatid ang mga anak mo. Nakita nyo yung, sorry ha, real talk tayo ha, papasensya na, sabi ko nga sa'yo, sasampalin ko kayo ng kahirapan eh, no? Hindi ako nagmamayabang in general. Gusto ko lang ma-real talk yung mga nang babas sa akin, dahil alam ko na yung mga nang babas sa amin ni Mrs. ay mababang klase kayo na level sa lipunan kaysa sa amin ngayon. Ari ka! Oo, dumaan ako sa ganyang estado ng buhay, mahirap. Pero ngayon dahil medyo nakaangat-angat na kami, ako, siguro may karapatan ako ngayon magyabang, hindi sa in general, doon sa mga nang babas, yung mga nagsasabi na si Mrs. ay walang ginagawa. So ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ni Mrs. para lalo kayong sampalin ng kahirapan. Unang-una, meron akong 3 account sa YouTube. Lahat ng account ko sa YouTube, hindi ko po alam ang password. Hindi ko po alam ang mga mechanics dyan. Si Mrs. po lahat ang admin, nagmamanage dyan. Kapag nagka-problema, password, Google, sa lahat, kahit Facebook ko, si Mrs. ang nakakaalam. Wala po, ang alam ko lang ay mag-upload. Kasi nga hindi ako maalam sa ganyan eh. Ano? Hindi ako maalam sa mga ganyan.
si Mrs. lahat yan. Lahat ng mga kinikita ko, no, ang tatlong bank account ko, tatlong ATM ko, si Mrs. may sariling bank account niyan para doon sa kanyang Mrs. Sniper na ako rin naman ang nagbablog. Yung aking Japper Sniper may sariling bank account niyan. Yung Japper the Sniper na bago may sariling bank account niyan. Lahat po yan si Mrs. po ang nagmamanage. Si Mrs. po lahat ang may hawak ng pera na yan. Kapag nagbabayad ako ng lupa, hindi po ako marunong sa mga online banking. Si Mrs. po ang magpapasa ng pera kay Mamo. Lahat ng mga transaksyon na magbabayad ka ng 50,000 sa lupa, kung gaano man kalaki ang babayaran, hindi po ako marunong. Ako po ang alam ko lang mag-withdraw, kukuha ng cash para ibayad ng cash to cash. Pagdating sa mga online, si Mrs. po ang may alam yan. Kapag umaalis kami, yung mga RFID ng sasakyan, kay Mrs. po ako. Si Mrs. po ang nagbibigay GCash, kailangan mong hulugan to. Kapag kumakain kami sa restaurant, kapag wala po akong dalang cash, si Mrs. po ang nagbabayad sa GCash. Tatawag po ako dun, baka pwede mong bayaran to yan. Si Mrs. po lahat, no? Kapag mga December, nagbibigay ako ng mga bonus sa mga tao, si Mrs. po ang gumagawa nun. Yung mga tauhan na nagtatrabaho sa bahay, mga sahod, si Mrs. po yun. Kapag nagbali yung mga tauhan ko, pabali mo na ako ng ganito, kay Ann po yung nagsasabi, no? Si Ann po ang nag-manage sa pamamahay. Ako lang po yung nagpo-provide ng pera, no? Sa pamilya namin. Pero kapag kailangan ko ng pera, nagsasabi ako sa kanya kasi nga siya na ang nagma-manage doon, no? So yung sinasabi ninyo na pamadyong-madyong lang yan si Mrs., walang ginagawa, ganun po ang ginagawa niya, hindi po biro yun. Siya po ang nagma-manage. Hindi niya po kailangan magtrabaho. So lahat po ng sinasabi ko na yun, hindi niyo po kayang gawin yun, yung mga basher ko. Bakit? Dahil wala po kayong pera. Wala po kayong bank account. Kung meron man kayong bank account, walang laman. Hindi nyo po kayang tumawag sa asawa ninyo na baka pwede mong bayaran tong ganito kasi wala kayong ganong ipon. Dahil sinasabi ko sa inyo, ang mga bashers ko ay mas mahirap po sa akin. Baka nga hindi pa makabili ng mga pustiso mga yan. Hindi nyo po kayang gawin yun. Isa pa, kapag nagpadala ako ng allowance kay LJ, si Mrs. po ang nagpapadala nun. Minsan inutuusan niya si Rhea. Kapag kailangan ng allowance ng mga bata, si Jessery at si MJ, si Jessery, minsan doon na yun nagsasabi mismo, rekta na kay Ann, minsan sa akin. Pero ngayon, minsan ang nagpapadala na mismo si Mrs. na yung mismo pupunta sa Palawan. Pero ang nagmamanage po dyan, nagpapadala, pag nag-chat sa akin si Jessery, Papa, wala na po kami allowance, ipapasa ko lang yun kay Ann. Naubusan ng allowance sila Jessery at si MJ. Matik yun. Uutusan niya si Mika o kaya si Rhea, magpapadala sa Palawan o kaya sa Cebuana. Si Mrs. po lahat ang nang-manage yan mga kasoward. Si Mrs. Sniper, akala nyo pa tayo-tayo lang yan dyan, patawa-tawa lang yan, pa madyong-madyong lang kasi naglalaro ng madyong si Mrs. Katuwaan nila yan kasi wala siyang ginagawa talaga sa bahay, no? Maliban na lang naglilinis-linis, yun, wala siyang trabaho na pinagkakitaan namin dahil hindi ko po siya pinagtatrabaho. Dahil kapag pipilitin niya po kung pinilit niya na mag-abroad talaga o kaya magtrabaho sa somewhere sa Maynila, yun kasi yung mga inaasikaso niya, makikipaghiwalay po ako sa kanya nun. Ayaw ko na kasi naramdaman ko na magiging okay na kami. Yan, magiging okay na yung dahil sa pagba-vlog. So ang ginagawa ko sa kanya, ako ang bahalang magtrabaho sa pamamagitan ng pagba-vlog, lalagyan ko ng lalagyan yung mga bank account natin, ikaw ang bahala. Ikaw nang bahala dyan. So kapag bayaran na lahat ng mga bills, ang dami kong hinuhulugan na lupa, pati yung mga motor na hinuhulugan ko kasi umutang din ako ng mga motor, no, mga kasoward, yung sasakyan, no, na hinuhulugan na binabayaran ko, may binabayaran ako sa sasakyan. Lahat ng transaction, si Mrs. Sniper po ang gumagawa nun. Which is, hindi nyo po kayang gawin yon sa mga bashers ko dahil wala pong mga laman ang bank account ninyo. Saktong-sakto lang yun, yung mga pera ninyo para doon makasurvive kayo sa isang araw, no? So pasensya na, sorry kung narilito ko kayo, masakit man, pero kasalanan nyo yan dahil mali yung mga sinasabi ninyo. So anong gagawin ko?
napakasarap ng buhay ng asawa ko mga ka-Sword. Dahil sobra-sobra po ang blessings na binigay sa amin ng Panginoon. Hindi ko na siya kailangan pang magtrabaho ng magsahod ng minimum, 'di ba? Hindi na kasi nga sobra-sobra na. Basta ang asawa ko, sige, mag-ano ka lang diyan, kung gusto mo mag-Starbucks, Starbucks ka. Ang ginagawa lang niya talaga ngayon para pagpawisan siya ay maglinis-linis dun sa bahay. No, tutulungan sila Melay, yan, o kaya mag-jogging-jogging, magmamadyong-madyong. Ganun po kasarap ang buhay ng asawa ko. Hindi ko po siya pinapahirapan. Na which is hindi nyo po pwedeng gawin yan dahil kapag ginawa ninyo yan, sa mga bashers ko lang to ha, gugutumin po kayo, magugutom kayo sa loob ng isang araw dahil hindi po kayo nagtrabaho. Kapag kayo ay magmadyong, magugutom ang pamilya ninyo. Kapag kayo ay nagjogging, wala kayong kikitain. Kapag kayo ay nag-Starbucks, wala nang matira sa pera ninyo. Ang kailangan nyo ay mangutang ng mangutang. Taghirap ang putya. Para pambaya dun sa pinang-Starbucks ninyo. Na, ganon. Ngayon, alam nyo na. Alam nyo na kung anong papel ng asawa ko sa buhay ko. Ha? Ako ay ginagampanan ko lang yung pagiging haligi ng tahanan. Pinoprovide ko lahat ng kailangan ng pamilya ko, lalong lalo na sa financial. Si Mrs., di ba, may tinatawag ina ng ano ba ang ilaw ng tahanan? Siya po ang nagmamanage dun sa bahay namin. Siyempre hindi nyo makikita yan dahil hindi ko naman siya sinasama sa vlog eh. Hindi ko naman ini-explain yan sa inyo. Ngayon nagkaroon ako ng mga mangilan-ngilan na may mga magko-comment doon. At least di ngayon nasampal kayo ng kahirapan ngayon. No, so kung bakit si Mrs. Sniper ay hindi ko pinagtatrabaho yan dahil sobra-sobra po ang kinikita ko sa pagbablog para sa araw na to ha. Dahil hindi naman kami materialistic na tao eh. Hindi naman namin kailangan kumain ng steak araw-araw, kumakain kami ng tuyo eh. Kakain kung ano yung mga kinakain ko, ganun pa rin eh. O siyempre, yung mga kinikita namin, nakakaipon kami. Kaya ang ginagawa ko, nag-invest ng mga lupa. No, ang isang binabayaran kong lupa na mga titulado yun ha. Yung isa kasi nakapangalan kay Mrs. Sniper. Hindi pa kami kasal, pinapangalan ko na sa kanya yun. Dahil sa sobrang tiwala ko sa kanya, dahil alam ko na sarili ko na magpapakasal na kami, no, nung mga time na yun. So meron pa akong yung kay Mamo, yan, yung sa Mindanao, dalawa nabili kong lupa doon. Kasama ko yan si Mrs. niyan. May pagyayabang din pala naman. No, yung pagpunta ko ng Kasiguran, hindi ako makakapunta doon na nandun si She kung hindi ako pinapayagan ni Mrs. Ganon kalaki ang tiwala niya sa akin ngayon. Dahil ako ngayon mga ka-Sword ay puro sa mga bata na ang ginagawa ko. Makita ko lang ang mga anak ko na may baon na ganito, mabibigyan ko sila ng ganitong baon na hindi sila magugutom sa school. Tigilan yung anak ko, di ba? Yun yung sinasabi sa akin ng amo ko dati, Jeff. Ngayong vlogger ka na, bago ako nag-resign doon, kumusta naman? Ang sinabihan niya kasi ko ang kailangan mong balikan yung mga anak mo. Sabi ko, yes sir. Pero kay English sabi ko, I'm happy na hinaharap ko yung mga consequence ng mga kamalian ko dati. So ito na yun. Maligaya ako sa ginagawa ko ngayon mga Sword, na kumikita ako ng ganito. Pero para yan sa mga anak ko, para sa asawa ko. Bukod sa mga nag-i-invest ako, binibigay ko yung mga allowance ng mga anak ko hanggat kaya ko, hanggat maayos pa yung mga kinikita ko ngayon. No, bumaba ang mga views ko ngayon pero kayang-kaya ko pang punuin yung mga kinikita ko noon. So dinadaan ko na lang sa paramihan ng mga upload. Okay? Ang minsan nagkaroon lang kasi ako ng editor si Pangit, pero dati ang naglalagay ng mga ads sa mga vlog ko si Mrs. Sniper na. Yan. Kapag nung nag-boom na ako sa YouTube, nung natuto na akong mag-private, pa-private ko lang yan, tapos lalagyan ko ng thumbnail, lalagyan ko ng mga title. Pag lumaot na ako nun, si Mrs. nang bahalang mag-public nun kung anong oras na mga sinasabi ko. Sabi ko, lagyan mo na lang ng ads yan ha. Kapag okay na, ikaw nang bahala. Si Mrs. po yun. No? Kapag naubusan ng load, Smart Globe, si TM, si Mrs. Sniper po ang nag-aasikaso doon. Ibig sabihin mga ka-Sword, hindi ako magiging successful sa buhay ngayon kung wala si Mrs. Sniper. Siya po ang katuwang ko sa lahat ng mga bagay na narating ko ngayon. Which is, hindi po ninyo kayang gawin yan. Dahil,
masama ang pakinggan, binas nyo ako eh. Hindi nyo po kayang bumili ng lupa. Hindi nyo po kayang maghulog-hulog ng lupa. Hindi nyo po kayang magbigay ng 200 pesos na baon sa isang bata na elementary dahil kapos po kayo. Kayong mga basher ha. Kayong mga basher. Yabang mo naman! Hindi ko nilahat ha. Kaya sabi ko sa inyo, magiging mayabang ako ngayon. No? Ipinagyayabang ko yan. Itong kayabangan ko ngayon, no? Pinagyayabang ko yan sa inyo na nagsasabi na si Mrs. daw batugan, wala daw ginagawa, walang ginagawa. Yan, ipinagmamayabang ko to sa inyo ngayon. Sasampalin ko kayo ng kahirapan at totoo naman dahil wala po akong basher na mayaman. Ang mga basher ko po ay mga mahihirap. No? Tumawa. At kayo yun. Pero sa mga solid na supporters ko, hindi ko ipagmamayabang to. Ipinagmamalaki ko to. Yung mga achievements na to, ipagmamalaki ko to sa kanila dahil sila naman talaga ang dahilan kung bakit ako isa sa mga dahilan, no? Dahil sila nagpapasahod sa akin eh. Mga solid supporters ko eh. Ipagmamalaki ko to sa inyo na nagmamayabang ako dun sa mga bashers ko. Yan. So, hindi to mami-misinterpret ng mga solid supporters sa akin, no? Dahil ako ang sinasampal ko lang naman ngayon sa kahirapan ay kayo na nambaba sa akin, no? So, kayo yung may mga crab mentality. Yung mga namba sa akin, sila yung mga nakita nila na umangat ako sa buhay. Tapos sila, dugot pawis na ang inilaan nila, hindi pa rin sila nakaahon sa buhay, hirap na hirap pa rin sila. Imbis na i-congrats nila ako or i-appreciate nila yung success ko, ang ginagawa ninyo, kayong mga basher na nag-comment, yung basher lang ang ginagawa ninyo, hindi mo madadala sa hukayan. Hindi mo madadala sa langit yung mga material na bagay na yan. Ganon ang inyong mindset. Kapag nakakita kayo ng umangat, bili ka ng sasakyan, bili ka ng sports car, bili ka ng mga gamit, hindi mo naman madala sa hukayan. Ganon ang mindset ninyo. Kaya nga ini-enjoy namin kung kami ay nakaangat sa buhay, nagkaroon ng successful na buhay, nakabili ng mga bagay na hindi namin nabibili dati. Ini-enjoy namin yun. Ngayon, dahil nga hindi nga nadadala sa hukay yun. Kaya kapag namatay, at least nag-enjoy kami sa buhay. Kasi nga hindi madadala sa hukay. Pero kayo, ang sabi nyo, hindi madadala sa hukay, naiinggit kayo. Kayong mga nagsasabi ng ganyan, deserve ninyo na maging mahirap dahil wala kayong pag-asang makaahon dahil sa pagiging crab mentality ninyo. Dahil ganyan ang inyong mindset. No? Instead na, ang nakaahon siya sa buhay, ano kayang ginawang diskarte niya? Sana maging inspirasyon siya sa akin. Dapat gawin yung inspirasyon. Gusto ko rin umahon sa buhay. Kailangan, kung kaya niya, kaya ko rin. Putang ina, ang ginawa ng iba. Hindi. Lalaos ka rin. O diba? Kayo din yung mga basher na nagsabi na laos na ako, laos na si Japper, laos ka na. Bakit? Alam nyo ba ang mga tao na nagsabi ng laos? Sila yung mga tao na gustong sumikat pero hindi talaga sumikat. Hindi nakatikim ng kasikatan. Sana all. Kaya, nang babas na lang. Uulitin ko ha, itong mga sinasabi ko ngayon ay para lang to doon sa mga nang bash kay Mrs. Sniper. Dahil alam ko naman na haters talaga kayo, no? Sabi nga nila, haters always haters yan kahit paano pang gawin mong maganda, no? So kung kayo ay natamaan sa sinasabi ko at siguradong sapul na sapul kayo, no? Huwag nyo na pong ikumpara ang mga sarili ninyo, no, sa asawa ko. Dahil ang asawa ko, kahit matulog yan ng late, alas 12 ng madaling araw, paggising sa umaga niyan, kapag sinabi niya na gusto ko ng Starbucks na kape, kayang-kaya niya. May sarili siyang, nasa kanya yung ATM ko no, kayang-kaya niya. Kung gusto niyang pizza, kayang-kaya niya, no. Sana mag-gets yung logic, no, yung logic ng mga sinasabi ko, no. Kapag gusto niya ng halimbawa, yung wag yung sasakyan, hindi ko kaya yung mga sasakyan pa ng mga kaskas Mio.
Pag sinabi ng asawa ko na, Jeff, gusto ko ng Mio. Kayang-kaya niya yun. Oh, nandyan sa yung ATM, bumili ka. Oh. Hindi nyo kayang gawin yan. Hindi nyo kayang gawin. Wala kayong ganyang kakayahan. Yan. So, sinampal kayo ng kahirapan ngayon. Ngayon, alam ko ang nasa isip ninyo. Ang yabang mo. Mawawala din yung pag ikaw bumagsak, bang humanda ka sa amin. Ayun, ipagdasal ninyo. Ipagdasal ninyo na bumagsak ako. At ipagdasal ninyo na mabilis yung time na yun. Dahil baka mamaya patayin na kayo ng mga time na yun. No? Yun ang ipagdasal ninyo para naman makaganti kayo sa akin. O kaya, magsikap kayo, no? Umahon din kayo sa buhay kapag naging mayaman kayo o may pera na kayo at kapag nalagpasan nyo na ako, pwede nyo ang balikan. Japper, ako yung basher mo na nirel talk mo na mahirap ako noon o ngayon. O di, saludo ako sa'yo. O di, congrats. At least, naging inspirasyon ako. Pero hanggat hindi nyo kayang, no, hanggat kaya kong bumili ng bulalo at kayo hanggang bagoong, wag muna kayong makikipagmataasan sa akin dahil sasampalin ko kayo ng kahirapan. Yan. Para yan sa mga bashers ko. Malinaw? Malinaw mga ka-soward. So, yung mga nagkukumpara kay She at saka kay Mrs. Normally wala akong problema dun. Normal lang yan kasi kung gusto niyo mukha ni She, okay yan kasi pinag-usapan kasi namin yun sino pinakamaganda. Ganun yan. Normal yan, wala tayong problema dun kasi pero yung mga nagsasabi ng masama, yun ang may problema. No, yun ang mga gusto kong sampalin ng kahirapan. Okay? So, pasensya na kayo. Kasi yun yung mga crab mentality. At saka mga kasor, nag-iisa lang ngayon si Mrs. Sniper. Wala po kayong makikita. Kung meron man, baka once in a blue moon na ganyang asawa na kasundo lahat ng mga anak ko kahit iba-iba ang mga nanay na nagkakaisa kami. Tanggap lahat ni Mrs. No? Tanggap niya lahat. Ako rin naman, simulat sa pool pa lang si Charlie, tanggap ko na. Kaya perfect kaming dalawa. Hindi ako talagang 100%, no. Ang kaming couple, no, ni Mrs. Sniper, Chopper Sniper at Mrs. Sniper. Bihira po ang may ganyang babae, ganung kabait na asawa. Kung sa inyo, yung mga nang baba sa akin, baka mayroon din kayong ganyang sitwasyon, sigurado ako, warsyak ang pamilya ninyo. Di ba? Warsyak yun. Okay. So, pasensya na ha. Pasensya na sa pasensya na sa mga ma-misinterpret to. Uulitin ko, ito ay para lang doon sa mga bashers na nagko-comment. So, wala na. At wag niyo akong sasabihan na ako ay mayaman, milyonaryo. Ako ay may pera din. May ganito din ako sa bangko dahil wala pong may pera na magsasabi na maraming pera. Walang mayaman na magsasabi na ako ay milyonaryo. Dahil kapag lahat ng mga tao na nagsasabi na mayaman ako, hindi po tunay yun. Hindi po pinagmayabang ang mayaman. Hindi po pinagayabang yan. Ako, hindi ko sinasabi na mayaman ako. Ang sinasabi ko lang na may pera ako ngayon dahil nakakaangat ako sa buhay. Pero, mapapatunayan ko naman sa inyo yan dahil naka-vlog ako. Daily vlog ako. Alam nyo naman ang nangyayari sa akin no? Pero, hindi ko pinagmamayabang yan sa community ko, kundi pinagmamalaki ko yan. Lahat ng mga achievement ko sa buhay, especially yung nagkaroon ako ng asawa na katulad ni Mrs. na naintindihan lahat ng mga nakaraan ko, pati tanggap niya yung mga bata. Perfect na sa akin yun. Nagpapasalamat ako kay Lord, no? Nagpapasalamat ako kay Lord Jan. At syempre nagpapasalamat din ako mga ka-soward dahil sa kabila ng gusot na nangyari na gawa ko sa pamilya ni She, no? At saka especially mismo kay She, no? Nagpasalamat din ako dahil napatawad nila ako. Nagpasalamat ako kay Lord, no? So uulitin ko, hindi man naging kami ni She ang nagkatuluyan mga ka-soward, siguro isang paraan na rin yun, no? Siguro pinahintulutan na rin siguro ng Panginoon yun para magkanya-kanya kaming buhay at ngayon parehas kaming successful. So maganda na ang buhay ni She ngayon, okay na rin ang buhay namin, ano? So ganun lang, past is past na yun. Ang importante, matagal ako humingi ng tawad sa kanya, matagal na. Napatawad na ako ni She, matagal na. So ngayon at least kami, maganda ang relasyon namin ngayon bilang mga magulang sa mga anak namin, no? At nagpasalamat ako dahil naintindihan niyo ni Mrs. Sniper. So
Yun lang po. So wag nyo nang bigyan ng ano, wag nyo nang bigyan yung mga mapapanood ninyo sa vlog kapag nung itong mga nakaraan na magkasama kami ni nagpunta ako ng Kasiguran, nandun si She. Hindi maiwasan talaga na masama siya sa video dahil nagpaalam naman ako sa kanya. 'Di ba, marami ding nag-request, gusto niyo makita yung ex ko. So pinayagan ako ni She, pinakita ko siya. Normal lang na matataas talaga ang views ko doon dahil bago yun eh. Marami talaga nag-aabang doon. Normal yun. So salamat sa lahat ng mga nanonood. So yung mga lahat na naka-appreciate kay She, salamat. No, alam ko maraming nag-request na gusto niyo mag-vlog na rin siya. Ewan ko lang, pero hindi yun malabong mag-vlog yun kasi nasa ano yun, sa Europe yun eh, magtatrabaho, malaki ang pera doon. Malaki ang kinikita lang, wala nang time yun para mag-vlog, no. Kung na-appreciate nyo sila doon, alam ko ma-appreciate nyo kasi ang babait nila. So maraming salamat, no, para sa mga anak ko. At salamat din sa mga naka-appreciate kay Mrs. Sniper. Alam ko naman marami na ako napanood, nakita mga comments na talagang na-appreciate nyo ang pagiging asawa ni Mrs. Sniper at saka ang kabaitan niya. Sobrang bait po ng asawa ko na yan. Kaya yung mga nagsasabi na walang ginagawa si Mrs. Sniper, ngayon alam nyo na. Ha? Alam nyo na. Kapag lahat ng mga lakad namin, lahat ng may mga kinalaman sa pera, lahat ng bayaran, si Mrs. po ang gumagawa, nag-aasikaso po nun. Transaction, bangko, kapag pinatawag ako sa bangko, kapag may nagkaroon ng problema, si Mrs. po ang nandun makikipag-usap, no? Yung sa mga credit cards, hindi ako marunong yan, si Mrs. po yan. Ngayon, walang ginagawa si Mrs. Yan ang sabi ninyo. Nang bash lang talaga kayo. So yung mga lahat naman nagsabi nyo, lahat ng mga sinabi kong ito ngayon, lahat ng pagmamaangas ko, pagmamayabang ko, para yon sa inyo na nang bash kay Mrs. Nang maling akala. Sinampal kayo ng kahirapan ngayon. Ngayon magsikap kayo sa buhay para makaganti kayo sa akin, no? Kasi alam kong taghirap kayo. Ngayon magdasal kayo, alam ko pinagdadasal nyo na sana maghirap ka ulit. Ewan ko lang, sa tingin ko depende sa akin kung gagawa ako ng katarantaduhan, no? Kasi hiningi ko na to kay Lord eh. Lord, bigyan mo ako ng chance na magkaroon ako ng maayos na buhay para maayos ko yung pamilya ko, lahat ng mga gusot ko. Pinagbigyan ako eh. No. Pinagbigyan ako eh, kung tuloy-tuloy pa rin ako sa kanya. Hindi man ako nakalimot sa kanya, tumatawag pa rin ako sa kanya, humingi ako ng gabay eh. Eh kayo pinagdadasal nyo na ano eh. Pinagdadasal nyo na bumagsak yung kapwa nyo. Eh ako, lagi akong tumatawag doon na gabayan niyo po ako sa mga gagawin ko. Ayan, hindi ko na alam kung anong naisip kong content, Lord. Bagsak na ang views ko, bigyan naman ako kahit 100,000 lang. Sabi ni Lord sa akin, Jeff, kausapin mo yung ex mo, try mo kung papayag siya na ma-vlog. Ayun, ginawa ko. 200,000. Sabi naman Lord, 200,000 ka na, you know, i-vlog mo naman yung papa ni Chari. Ganun lang. 140,000 din. Na, kita nyo ba? Ex naman ni Mrs. yun. Tingnan nyo, 100,000 din yun kay Chari. Ibig sabihin kasi, bago kasi, kaya normal talaga na magkaroon ng maraming views. Pero pag ako lang, dito lang, wala na akong views na maganda kasi wala, nagsawa na sa akin yung mga tao eh. Pero kapag may bago, talagang nandun sila naiipon. So depende sa content. Yan, so wala. Basta ako, wala akong inaapakang tao, no? Kami ni Mrs. namumuhay kami ng maayos, namumuhay kami ng masaya, na masagana sa panahon ngayon, no? Kaya sorry Lord, alam ko naman na sinabi mo na mahalin ang inyong mga kaaway. Pagbigyan nyo lang muna ako ngayon. Sinampal ko lang po sila ng katotohanan. Sinampal ko lang sila ng kahirapan. Yan, sinampal ko lang kasi hindi nila po kayang gawin yung mga bagay-bagay na nagagawa namin ngayon dahil kulang po sila sa financial. Yan. Ari ka! Diba? Sabihin nyo, hindi naman lahat kailangan ng pera eh para maging masaya ang pamilya. Ay, totoo naman eh. Ay, hindi naman natin kailangan ng pera na para sumaya ang pamilya eh. Pero bakit? Halimbawa ako, may pera ako ngayon, masaya naman kami ah. Masaya pa rin naman eh. Di ba? Wag niyong gano'n, wag niyong i-twist yung bagay pagdating sa pera dahil ang pera talaga ay kailangan talaga natin. Wag mo lang gawing Diyos ang pera. Pero sa panahon natin ngayon, ang pera talaga ay kailangan natin. Needs na ang pera. Depende na lang sa iyo kung paano mo siya
gagamitin, paano mo gagastusin. Pero kailangan natin ng pera, no? Ako, dahil sa pera, naayos ko lahat, no? Okay na, kailangan ko na lang siyang ipagpatuloy, ano, ipagpatuloy. So, uulitin ko, sorry po kung na-misinterpret nyo ang aking mga sinasabi, kung naging mayabang ako. Pero gusto ko lang masaktan din ng damdamin ng mga nangbas sa akin. Alam kong tinamaan kayo at alam kong nasampal kayo ng kahirapan. So ngayon, uulitin ko, kung kayo ay tinamaan at nanggigigil kayo dyan dahil nasampal ko kayo ng kahirapan, magsikap kayo at kapag yumaman kayo, balikan ninyo ako at pagpakilala kayo, ako yung basher mo, di? Wala, hindi na ako makipagtalo sa iyo. Kung nakaangat na kayo sa buhay, di, sasaluduhan ko pa kayo. Kung atis, alam ko, kayo pala yung basher ko eh. Ang tanga mo dati ah. Mayaman mo na ngayon. Ganon lang yun. Yan, so yan mga kasaward ha. Maraming salamat din na nag-comment kayo, nagkaroon ako ng content. Uunahan ko na kayo. Isa sa mga dahilan kung bakit pinatulan ko rin to. Siyempre, content din eh. Pag may mga issue kasi malakas eh. Pag nagka 50,000 views to, wala na. Disgrasya na naman. Pang isang buwan na ulam na to. Panoorin nyo rin yung vlog nila Rigondox, si Kabugoy at si Kahaw. Yung pagbaba namin, yung mga rides, mataas na tulay kasi yan. Nandun sa mga vlog nila. Ako hindi na ako nag-vlog, dito na ako mismo sa area na to. So napakaganda po dito mga ka-Soward. Yan yayain ko yung mga ibang mga Soward family, no? Handa kayo, yayain ko kayo, pupunta tayo dito sa lugar na to. Napakaganda. Doon naman sa area nun, marami din doon. Balak sana namin maligo, kaya lang siguro hinantay nila ako dahil nagbablog-vlog pa ako. Yan may dala kaming mga mga damit. Titingnan ko kapag pa naman alas 3 pa lang naman. Alright. So yan, no? Mahal na mahal ko yung pamilya ko mga kasord, no? Lalo na si Mrs. Sniper. Ang tagal namin nagsama, no? Nung naayos ko na ito lahat, wala na. Sabi ko wala na. Ito na, perfect. Wala na, magpapakasal na ako kay Mrs. dahil wala na, okay na lahat eh. Okay na. So, wag niyo nang bigyan ng mali siya yung about sa ex. Alam kong kapag nagkita kami, siguro tinitingnan niyo, hindi man maiwasan yung nasa utak ninyo na, uy, may spark pa, may nababasa ako, may mga spark. Sige, magkakaroon talaga ng ilangan yan, no? Kasi siyempre, ang nasa utak ninyo kasi, nanay ng mga anak ko yun eh. Ex ko yun eh, naging kami. So, normal lang yun kung anong mga isipin ninyo. Pero, wag na tayo dun sa negative vibes, no? Kasi doon na ako straightforward na ako doon sa pag-iipon, pag-iisip ng mga ikakabuti sa mga anak ko. Naku, Diyos ko po, pag nag-college na yung mga anak ko mga ka-Soward, ewan ko lang, ngayon pa nga lang, ramdam ko na kapag nagsabay-sabay ang mga tuition nila. Diyos ko, ramdam ko talaga. Siyempre, sinabay ko na yung mga ibang mga ang pera ko ngayon ay doon sa lahat ng mga inuhulugan ko, pero kunting tiis na lang. Pag natapos lahat yun, magiging maluwag-luwag na ako ulit. Magiging mas mayabang na ako niyan sa mga bashers ko. Magiging mayabang na ako. Kaya humanda kayo. Yan. Alright, so hanggang yun na lang. No? Yun na lang. Okay? Ulitin ko ha. Uulitin ko. Huwag na kayong magtangkang yun yung mga basher lang. Yung mga bashers na nasampal ng kahirapan ngayon. Huwag na kayong magtangkang mangbas kay Mrs. kung kayo ay taghirap. Dahil buti sana kung doon kayo sa ibang mga vlogger na hindi kayo papatulan. Ay sa akin, mayabang ako doon sa mga bashers ko. Bago ang lahat, maraming salamat sa lahat ng mga solid talaga na sumuporta sa akin. Sana hindi kayo nayabangan sa akin. Sana pinagtawanan niyo yung mga basher na yun. Nasa comment section yun. Tingnan nyo yung vlog ko na thumbnail na tinuturo ako nila BBL, sino ang pinakamaganda mong girlfriend, papa, yun. Nandun, may mga nag-comment doon. Lahat ng mga nag-comment doon na yung mga masama lang ang sinabi kay Misa, lahat yun, mga may hirap po yun. Hindi na makaahon sa hirap mga yan. Mamatay sa hirap mga yan. Utak talang kayo. No. Sila yung may mga crab mentality na naghirap sa buhay. Hindi ko generalize yung mga mahihirap kasi ang dami pong mahirap. Bukod sa kanila yung mga nambas lang sa akin. Kasi marami mga mahihirap na maayos ang utak, na survivor sila sa buhay. Pero itong mga naghihirap na to na nangbaba sa akin, ito yung mga mahihirap na walang pag-asang umasenso, na deserve nilang maging
mahirap hanggang sa dulo ng kanilang buhay kasi nga wala silang pag-asang umasenso dahil sa kanilang utak na pagiging crab mentality. Kung hindi nila babaguhin yung ganyan, yung inggit ka sa kapwa mo, wala, mamamatay kayong mahirap. Yan. So, sana magbago na kayo. Kapag nakakita kayo ng nakakaangat na Pilipino, i-appreciate niyo, huwag niyo hilain pababa. Yan. Okay? So, sorry sa mga nang basa amin. Yan. Nasampal kayo ng kahirapan. I love you. Salamat sa mga nakasuporta pa rin sa akin. Yung aking mga solid na supporters dyan. Thank you very much dahil hindi naman ako nakakasahod sa YouTube kung wala kayo, yung mga sumusuporta talaga sa akin. Hindi yung mga bashers ha. Wala yan ang bashers, hindi yan nanonood, ano lang yan, basta-basta na lang yan. Ano, ang pinakamaganda talagang pasalamatan ay yung mga nanonood talaga ng mga videos ko. At hanggang ngayon ay nandyan pa rin sila. Salamat guys. Yan, congrats sa amin ni Mrs. Sniper dahil successful ang namin, ang aming pamumuhay ngayon. Sana gabayan pa kami ni Lord, no, hanggang sa kung saan man ang aabutin. At siyempre congrats din kay She, no, dahil naging successful din siya sa buhay, no, talagang nagpursige siya sa buhay. So, at saka sa pamilya niya, salamat sa pamilya nila She dahil kahit na ganoon man ang nangyari, maganda at maayos yung pakikitungo nila sa akin. Napakabait mga kasol, wala po kayong maano, tangina talaga, wala kayong makitang ganyan na pamilya. Kung meron man, baka hindi nyo pa nakikita. Ako wala pa ako nakitang ganyang pamilya na ganyan kabait, na kahit na ganito ang nangyari sa amin. Kung sa iba yan, baka pinagmumura na ako. Wala na, di ba? Sobrang sports nila. So, napaka-sports nila. Nakikita niyo naman sa mga vlog ko. Kaya saludo ako sa family nila. Yan. So, no hates na lang sa both parties kasi magkakaibigan, no. Ang mga nagpalala lang yung mga basher, no. Gusto nilang matrigger. Hindi. Wala kayong mapapala. Nasampal pa kayo ng kahirapan ngayon. Kaya buti nga sa inyo. God bless. I love you.